Hello everyone, magandang araw po. Magandang araw po sa ating lahat mga kasari. So ngayon meron po tayong share. Hayaan niyo mo lang ako mag-face mask kasi makalikabok dito sa amin at mahangin kaya tayo ay nagsusombrero. So for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo mga kasari yung meron kasi akong isang nagko-comment sa akin meron kasi isang kasari-sari store owner natin na nagtatanong sa akin na humihingi siya ng advice. I-flex ko dyan mamaya dito. I-flex ko sa tabi ko mamaya. I-flex ko dyan kung ano yung kanyang tanong. So, i-refresh na lang natin to make her question shorter. Ayan. Ang sabi niya, meron daw siyang tindahan. Pero ang tindahan niya ay karugtong ng bahay niya. Ibig sabihin yung bahay niya, siguro sa harapan itindahan. Tapos, ang sabi niya sa akin, dahil nanonood daw siya sa aking vlog, gusto daw niya akong gayahin na ang tindahan ko ay nasa tabi ng kalsada. Ayan. So, kung nakakasunod kayo lagi sa aking YouTube channel, sa aking mga videos, alam nyo na ang aking tindahan ay nasa gilid ng kalsada. Ngayon, ang tanong niya sa akin is, magpa-advise siya, hingi siya ng advice, kung okay ba raw na lilipat siya ng tindahan sa labas. Ibig sabihin, maghahanap siya ng pwesto na kagaya ko na nagre-rent. So, ano daw magiging advice ko sa kanya? So, eto kasari ang aking advice para sa iyo. And sa lahat ng mga kasari-sari store owner ko dyan, na gustong mag-explore outside, na hihiwalay sa kanilang bahay, maghanap ng ibang pwesto para for better income. Ayan, kasi hindi lahat ng mga sari-sari store na nasa bahay ay maswerte na maraming tao, maraming namimili o walang kakompetensya. Halos kadalasan kapag ang tindahan natin ay nasa mga bahay-bahay, marami tayong mga kakompetensya. So yun, naisip niya siguro gusto niyang lumabas, mag-explore sa labas siguro para mas marami pa siyang benta araw-araw. Kasi sa nakita niya ng aking tindahan, gusto niyang gumaya sa akin. So ito yung advice ko sa iyo kasari at sa lahat ng mga kasari dyan. Ang pag-explore sa labas, maganda. Number one, makahanap ka ng magandang pwesto. Kasi ang isang tindahan ay maging mabenta lamang kapag ang iyong pwesto ay nasa tabing kalsada, daanan ng tao, nasa commercial area ka, ayun. Number one, marami kang magiging customer. Halo na magiging customer mo. Pamilya, bata, estudyante, ayan, mga dumadaan, mga drivers, ayan, mga workers, ayan, halo-halo ang magiging customer mo kapag ikaw ang tindahan mo ay nasa kalsada. Unlike kapag ang tindahan mo ay nasa iyong bahay, ang malimit na bibili sa iyo ay yung mga kapitbahay mo lang. Hindi kagaya kapag lalabas ka, ang magiging customer mo ay yung mga dumadaan na iba't ibang klaseng tao, mga commuters, mga drivers, mga workers, mga estudyante, mga bata, ayan yung magiging customer mo kapag ang tindahan mo ay nasa labas o nasa malayo ng bahay mo. Yun. Number 2, advantage. Siyempre, malaki ang kita mo. Malaki ang kikitain mo. Lalo na kung ang tindahan mo ay marami paninda. So, marami kang magiging benta. Yun ang advantage doon. At siyempre, sa sarili mo parang may expose ka rin sa tao. Tapos, mag-aayos ka kasi hindi po pwede magtitinda ka na nakapambahay ka lang. Lalo na ang mga mimili mo ay mga nakakotse, mga nakasasakyan, dapat nakaayos ka. So, unlike kung sa bahay ka lang, kahit short ka lang, kahit pasando ka lang, pwede ka nang magtinda. Dito, kapag ang tindahan mo ay nasa labas, na maraming dumadaan na tao. So, ayun, in short, you have to make yourself attractive para marami ang bibili sa'yo. Malinis ka tingnan, malinis ang itsura mo, ayos ang itsura mo, maayos ang paninda mo, maraming bibili sa tindahan mo. Yan yung number 2, mga kasari, no? So, number 3 is, ito ay dire-diretsahang vlog lang ito, mga kasari. Kung ano lang yung sa tingin ko, ayun ang ginagawa ko dito sa tindahan ko. So, sinishare ko lang. So, number 3 is, pag nasa labas ka, makikita mo yung mga iba-ibang mga establishment na kagaya din sa'yo na malaki. So, magkakaroon ka ng mas deeper pa na idea sa pagnenegosyo. Kasi kung sa bahay ka lang, wala kang masyadong mapagkumpiran
na magiging mas malawak pa ang iyong idea sa pagtitindahan. Dito kapag nandito ka sa labas, marami kang makikita ng mga iba-ibang establishment na, uy, si ganito, may bentang ganito. Bakit kaya hindi ako magbenta ng ganyan? Uy, si ganito, nagpapajikas si ganito. Ay, nagpapajikas din ako, kaya ko rin yan. Yan. Ay, si ganito, may ano, ang gandang ayos ng tindahan niya, pinalagyan niya ng ganito, pinalagyan niya ng ganyan. So, yon. Magkaroon ka ng maraming idea kapag ikaw ay nasa labas, nag-explore ng tindahan mo. Kasi kung sa bahay ka lang, yun lang, kung ano lang yung meron. Wala ka masyadong magiging, hindi ka magiging competitive ang isip mo kasi sa bahay ka lang nga eh. Hindi mo naman kailangang pagandahin pa. Hindi mo kailangan kung ano-ano pang ano mo, ilagay mo or kasi nasa bahay ka lang nga eh. Iba yung tindahan mo yung nasa labas. Diba? So marami kang maiisip na ideas kapag ang tindahan mo ay nasa gilid ng kalsada, daanan ng kalsada, commercial area yan. Marami kang maisip. So yun, no, sana may nakuha ideas sa aking kasari-sari store owner na nag-comment sa akin. Comment section nung last, siguro 3 vlogs na ngayon ko lang nabigyan ng time na may makapag-advise sa kanya o sa aking mga sari-sari store owner dyan. So to be, gusto magkaroon ng ganitong klaseng negosyo. So yun, no, sana may pagbigay ako ng idea sa inyo mga kasari. Christmas lang talaga ako kasi sobrang halika ko. Pag nagsasalita ako dito, maupo ako. Very dusty. So ayan, sana may natutunan sa aking pag-share ngayong araw. So sa aking mga subscribers dyan, mega love shoutout po sa inyo lahat. Thank you so much po for always watching my videos and always helping my channel to grow. And also, sa mga nagsasubscribe dyan, mega love shoutout sa inyo. Thank you so much for watching and see you again on the next one. Bye!